Usapan natin, mga kababayan, mga ka-GPnatics. Pag-usapan natin hinggil po dito sa isang kalaban ni Congresswoman Luis Tro. Ngayon po, dahil itong yung mayor ng Bawan na si Dolor, 'di ba ipinapatawag ito sa Committee on Public Accounts at nagtatago, hindi nagpapakita, hindi sumisipot. Biglang ito, mga kababayan, ay nahuli. 'Di ba? Ikinulong siya ngayon ng HOR or House of Representative para maka-attend siya sa susunod na mga pagdinig. Ngayon, etong si Reneo Abu na gustong magbalik at palitan etong si Jinky Luistro ng 2nd District ng Batangas, mga kababayan, dahil sa kanyang mga pahayag ay naungkat muli ang peking rape case ni Beatrix, yung asawa po ni Congresswoman Beatrix Luistro, na ngayon ay pinapakalat pa rin nila na sabi, abogado ka pa naman, professor of law ka pa naman, bakit itinago mo ang asawa mo? At ngayon, mga kababayan, mga taga Batangas, sumisigaw, Reneo Abu, ikaw ang may pakana ng rape case ni Beatrix. Uy, pakinggan natin, mga kababayan, medyo anak ko dito eh. Nagulantang ako dito, mga taga Batangas, nagsasalita eh. Hindi naman kayo galit. Dito kay Reneo Abu, ba't parang ba't ganon ang inyong mga salita? Oh. Lahat ng mga kandidato kong mayors, lahat ng matitindi kong kakampi sa politika, nagtataka ako bakit lahat sila. So, ano na lang message nyo doon sa taong yun? Tama na. Tama na ang pagpapasakit sa mga kakampi ko sa politika. Pinapasakitan Ang mga rin naman ini-exercise lang nila naman yung kanilang kagustuhan kung sino ang nasa puso nila. Huwag na naman sila ang pasakitan niya. Sobra na yung nangyayaring pagpapakasakit ng mga leaders ko hanggang sa baba. Ako ang kalaban mo. Ako ang iyong targetin. Ako na ang targetin mo. Nakakaawa na itong mga taong ito. Yung mga ito naman ini-exercise lang nila yung kanilang karapatan na pumili sa gusto nilang kandidato. Tayong dalawang magharap dahil na rin naman ang eleksyon. Gawin natin yung tama at tamang proseso, eleksyon. Tama na rin ang ginagawa mga paninilaw, pagsisilaw diyan sa mga tao. Bigyan din natin ng malayang pagpili ang mga tao natin dito sa distritong ito. Kung talagang napakagaling mo, kung talagang mapakahusay mo, wala kang dapat ikatakot sa akin. Dahil ang sandata mo, sarili mo. Wala kang dapat ika-insecure. Napaka-insecure mo eh. Wala kang dapat ika-insecure sa sarili mo dahil sinasabi mong matalino ka eh. Ikaw ang karapat dapat eh. Tayo na lang at yung desisyon sa May 12, 2025, igalang natin kung sinong mananalo. Okay. Sabi ni Shiro, DDS ba yan, GP3? Yes po, DDS ito, mga kababayan, mga ka-GPnatics. Remember po nung panahon na, nung kamakailan lang, si Harry Roque ay nagsasalita hinggil dito. Si Marcoleta ay lumalapit dito. At nakita natin yung iba't ibang mga picture ng mga ito ay talagang kasama niya ang mga DDS. Mga kababayan, at meron pa ngang, di ba, lumabas na tawag dito, yung style ni Digong na nagtatanim ng ebidensya, kaya ngayon nalilink po dito kay Reneo Abu, yung rape case against kay Noel Beatrix Luistro. Si Mayor Noel, na tatakbo dapat na congressman noon, kaya lang hindi natuloy dahil sa rape case niya, kaya ang tumakbo na lang ay itong si Congresswoman Beatrix Luistro. Alam niyo, sa totoo lang, sabi ko nga parang blessing in disguise yon. Kaya lang, parang yung kanilang pamamaraan is tanim ebidensya. I'm not saying, mga kababayan, na si Reneo Abu, yung
may gawa ng rape case na yon. Kaya lang mapapaisip ka talaga. At yung mga taga Batangas dyan ay nagsasalita ngayon na eto nga, dahil nga nagwawala itong si Raneo Abu, yung kanya daw mga kasama, yung kanyang mga supporter, kasi yung mayor ng Bawan, etong si Mayor Dolor, mga kababayan, ay iniimbestigahan dahil sa korupsyon. At ang sinasabi niya, eto daw si Beatrix Luistro. Hindi niya man pinapangalanan, pero of course, sinasabi niya na kalaban niya this coming election. Wala namang iba kung hindi si Congresswoman Jinky Luistro. Sa makatuwid mga kababayan, parang gusto niyang sabihin na ang may pakana ng pag-iimbestiga ng House of Representatives dito kay Mayor Dolor at ang pagkakahuli kay Mayor Dolor, mga kababayan, ay dahil kay Beatrix Luistro. Dahil daw kay Congresswoman Jinky. Mga kababayan, teka, kasalanan ba ni Congresswoman Jinky Luistro na imbestigahan ang mayor na kakampi mo? Kasi kung walang usok, kung wala ring apoy, at kung walang problema, hindi naman yan maiimbestigahan. Diba? At saka bakit ganon? Yung sinabi niya ginigipit, nahuli daw, hinuli, bakit kailangang hulihin? Teka, diba? Naging congressman ka rin. Alam mo sa sarili mo na may proseso ang ginagawa ang mga congressman. Kapag una, hindi ka pinatawag, pag una pinatawag ka, hindi ka sumipot, mga kababayan, sa susunod may show cause order ka. Kapag di ka pa rin pumunta, sa susunod, iba na naman ang ibibigay sa'yo hanggang sa dumating yung warrant of arrest mo. Which is, mga kababayan, sino ang may kasalanan? Si Congresswoman Jinky Luistro ba? Kasi kung wala namang kasalanan from the beginning, di ba? Pwede naman niyang sagutin yun. O, eto, sabi niya, Mr. Chair, ganito, ganyan. Ipaliwanag niya lahat kung walang korupsyon. Kung wala talagang problema, mga kababayan, siguro naman may lakas kang loob na humarap. 'Di ba? O, kaya tuloy, etong dahil diyan sa pahayag niya na 'yan, mayroong siguro taga Batangas ito, sabi niya, ikaw ang utak ng pagsampa ng kasong rape case or RAPE kay Beatrix. Kahit walang katotohanan, huwag kang iiyak, Abu. Oh, bakit ko inilabas ito? Sa comment section naman ito, mga kababayan. Kaya nga ang tanong, uy, totoo ba yan? Totoo ba na siya kaya ang may gawa or siya ang may pakana? Patay tayo dyan. Dahil hindi yan maganda kapag gumagamit ka ng gawa-gawang kwento. Yes, gawa-gawang kwento. Bakit, mga kababayan? Fictitious po ang complainant, hindi nagpapakita. Yung address, gawa-gawa lang din. Yung address, hindi naman nila bahay yun, pinapadala sa Tagaytay. Paano marireceive? Diba? Kaya lumabas yung warrant of arrest. At doon sa nagpapakalat na itinagaw ni Jinky, ang kanyang asawa, for the meantime, hindi niya naman yan itinago habang buhay. Itinago niya habang naghahanda sila sa kanilang defense. Kasi nga, uso ang pagpatay sa mga mayor ng Batangas during that time. Naalala nyo? Mayor Halili. 'Di ba? Sino pa? Yung isang mayor. Mga kababayan, baka mamaya maisama ito. Oh. Sabi ni Sir Tony, DDS ka pala, ha? Kaya pananalita mo pa lang, may something na sa'yo. Di ko alam bakit nga pag DDS ay ganon. Are, mga kababayan, mga ka-GP Natics, sabi ko nga, yung mga bagay na yan, hindi tingin ko bakit si Beatrix, si Congresswoman Luistro ang binabanatan nyo. Samantalang, hindi nga nakikialam si Congresswoman Luistro doon sa hearing ng public accounts. Oh, kung merong nakikita na irregularities, palagay ko, wala naman business dyan si Congresswoman Luistro. Diba? Sino ba ang gumawa ng usok? Mga kababayan, para isisi nyo sa isa. Parang yun, style talaga ng mga
mga ano no, mga DDS. Kahit na ikaw ay kumbaga nako-corner na, magtuturo ka, hoy, ba't hindi nyo imbestigahan yon? Bakit ako lang? 'Di ba? Bakit yung kakampi ko lang? Natural. Mga kababayan, meron nakikitang irregularities doon eh. Palalagpasin ba yon? Eh kung gusto mo may madamay, eh di magturo ka. Gusto mo isama mo yung pangalan nila bilang isang dating public servant. O sige, mag-ano ka, mag-imbestiga ka kung may nalaman ka na itong mga to, edi i-file mo rin. 'Di ba? Ibigay mo. Yan ang hirap eh. Kapag kalaban, nakatutok ka agad doon. Tiningnan mo ba? Tiningnan mo ba yung problema nung kakampi mo na sinasabi mo na pinag-iinitan? Hindi naman siguro kasalanan si Congresswoman Luis Truba, mga kababayan, ay taga-Bawan. Hindi naman. 'Di ba? Taga-Mabini yun. At kung may kalukuhan yung mayor doon, kung may problema siya, sa kanyang problema yun. Hindi naman pwede siguro na problema ng mayor ng Bawan, ibibintang mo doon sa taga-Mabini. Yes, Mamali Narcenas, tama ka po. Intimidated sila. Kasi ito talaga yung gusto ni Harry Roque